guys, share ko lang po sa inyo ito. Nabili ko po ito sa Cebuana Pawn Shop po. Subasta sale. So ito po yung resibo niya. Ito po ay may bigat na 3.5 gram. Ito po ay 18 karat. Ito po ay 18 karat, 3.5 gram. Nabili ko last April 17, 2024. Ito po yung resibo niya. So, yung tag price po niya ay 12,421.50 po. Yun po ang original price or tag price niya. So, since may 10% discount po sila, so iyon po ay nagiging 11,179.35. So ito po ay prenda palit since hindi ko kayang bayaran the whole amount po ng pulsera na ito. So ang ginawa ko po ay nagprinda palit ako sa kanila sa Cebuana. So sabi ng staff doon, pwede ka pong magprinda palit kapag gusto mo ang item na ito. So magbabayad ka lang po ng certain amount. So yung certain amount po na dapat downan mo or bayaran mo ay 1,000 plus po. So ako naman po, gusto kong maliit lang po yung interest. So yung down payment ko po ay 2,000 po. So 2,000 po yung down ko po or binayad ko. Pero po hindi mo pa po makukuha yung item until hindi mo pa makukuha yung item hanggat hindi mo siya makukuha hanggat nabayaran mo na po, fully paid po ang item. So may listahan po ako nito kasi naglilista kasi po ako ng mga prenda palit ko po para po malaman ko kung malaman ko kung kailan ako magbabayad uli. So ito po yun ang listahan ko po. So ito po ay 11,179.35. Discounted price na po yan sa Cebuana. So prenda palit lang po yung ginawa ko kasi wala akong ganito kahalaga na pera. So nag-down po ako ng 2,000. So ang remaining capital ko po, ito po yun, nilista ko po ito. Ito po yung nasa resibo niyan, no? Kasi natubos ko na po, so wala na yung resibo. So anyway, naglilista naman kasi po ako. So ito po yun. Ito po yung April 17 ko ito nagprinda palit. So sa May 17 po ay dapat ko na po itong tubuan or tubusin. So ito po yung remaining na capital, 9,712. So wala pa kasi akong ganong halaga na pera po. So ang ginawa ko po ay naghulog-hulugan po muna ako. So naghulog po ako para sa principal amount niya ay 2,700. So para po ay magiging 7,012 na lang po sa susunod na buwan. So ito po yung 4% interest niya sa principal amount mo. Ito po ang yung remaining principal amount sa 11,179.35. So nag-down ako ng 2,000. Ito po yung remaining na
principal amount. So, by the following June 17 ay dapat tubuan mo na or tubusin. So, ito po yun ang 4% interest po sa remaining na principal amount mo na 7,012. Nagiging 7,012 po siya kasi po last May 17 ay naghulog muna ako sa principal amount ng 2,700. So, ito po yun ay nagiging 7,012. Kasi, hinulugan ko po yung principal amount niya plus ito po interest. So, kapag hindi mo pa matubos at gusto mong hulug-hulugan muna yung principal amount ng gold jewelry mo ay pwede ka naman pong maghulog-hulugan. Depende na po sa iyo kung magkano yung ihulog mo para sa principal amount. Kung may 1,000 ka, 500, 712 or magkanong gusto mong ihulog para sa principal amount mo plus yung interest mo. So, yun po ang ginawa ko since hindi ko pa kayang tubusin ng 9,712 last May. So, ang ginawa ko ay binayaran ko po itong 4% interest plus naghulog-hulugan po ako ng 2,700 po para lumiit po yung principal amount. So, that's why po for the following month po, ng June 17, ang principal amount na lang po niya ay 7,012 pesos. So, yun po, tinubos ko na po. Kayang-kaya ko na pong tubusin. So, binayaran ko na lang po ito, 7,012, at ito pong interest ay hindi mo na ito babayaran pa. Ito lang po yung principal amount or redemption yung babayaran mo. Hindi na po ito mababayaran mo kasi tutubusin mo na. Pero po, kung sakaling hindi ko pa po ito matutubos kasi malaki pa at wala pa akong pera pang tubos nito, pwede naman po na maghulog-hulugan ka muna po. Example, hulugan muna ng 2,000. So, by the following July, ito pong 7,012, kung hinulugan mo yung principal amount niya ng 2,000, sa July po ay magiging 5,000 na lang po. 5,012 kung hinulugan ko po ito ng 2,000. So, kung wala ka pang pera, tapos may panghulog ka para sa principal para lumiit po yung interest niya at saka lumiit po yung principal for the following month. So, yun, hulugan mo muna. Plus, kung maghulog ka po nito sa principal amount, dapat bayaran mo rin po yung interest po niya na 4%. Ito po yun, 285.48. Ito po yung 4% interest niya plus the service charge. Pero kung gusto mo nang tubusin at may pira kang pang tubos, so ito lang po yung babayaran mo, 7,012. So, hindi mo na ito babayaran. Itong 285, hindi mo na po ito babayaran. So, yun po, example po, gaya nito, example po, hindi mo nabayaran noong June 17 itong principal amount. So, by July 17 po, yung mababayaran mo po or matutubos mo na po sa halagang 7,432.72 kasi po sa interest. So, yun po, magiging malaki na po yung tubos mo. So, yun po. Pero, kung hindi mo pa matubos at gusto mong bayaran mo na yung interest, pwede mo naman yung bayaran yung interest. Kung wala ka pa munang pera panghulog para sa principal amount mo, pwede interest lang po.
para hindi po magiging malaki yung principal amount mo sa susunod na buwan sa July. So yun po ang maganda kung wala ka pa pong pera, pwede mo naman hulug-hulugan po. So yun lang po ang masasabi ko sa inyo, na ito po ay example lang po sa inyo kung may balak po kayong bili ng gold jewelry na sa pamamagitan po ng Prinda Palit sa Cebuana or sa Palawan Pawn Shop. Sa Palawan Pawn Shop po is Bili Sangla. So ganun lang po yung ano bang tawag yun? Yung sistema po. So ang difference lang po ay sa Cebuana ay 4% ng interest, pero sa Palawan Pawn Shop ay 3%. So yun lang po ang difference, pero pagdating po sa hulug-hulugan same lang po yung sistema nila. Kung hindi mo pa kayang matubos is pwede mong hulug-hulugan kung magkano yung gusto mong hulugan para po lumiit yung principal amount mo sa susunod na buwan. So any amount na gusto mong hulugan muna until po na kaya mo nang matubos yung principal amount mo ng gold jewelry mo. So yun lang po yung ma-share ko po sa inyo. So salamat po sa nakikinig sa inyo at nag-subscribe. Salamat po sa susunod ulit po na i-share ko sa inyo. God bless po sa lahat. Bye.